Dear listeners, si Miss CJ po ito. Muling nagbabalik para maghatid ng panibagong kwentong may kilig at init. Ito nga pala ay panglima sa anim na kwento sa series ng mahal nating si Claxine. At ang kwento ngayong araw ay kwento ng pag-ibig ni Erwin at ni Amanda na pinamagatang Naging Parausan para sa Pag-ibig. Handa na ba kayo? Tara na! Simulan na natin ang nakakakilig at nakakabaliw na kwento sa araw na ito. Sa ilalim ng isang kupas na waiting shed, nakatayo si Amanda. Suot niya, isang maikling pulang bestida na halos wala nang itatago sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal na makeup para itago ang pagod at matinding gutom na kanina pa kumakalam sa kanyang sikmura. Amanda, gabi na. Mukha wala nang papataga sa'yo rito. Lipat na tayo dun sa mas maayos na kanto. Untag sa kanya ni Tisay, ang matandang bugaw na nagsilbiring, nanay-nanayan niya sa kalsada. Kahit isa lang, Nay. Kailangan ko lang ng pambayad sa upa dun sa boarding house. Ayoko nang matulog ulit sa bangketa, no? Baka sa sementeryo nang tuloy ko nito. Biro ni Amanda pero ang kanyang mga mata ay nananatiling mailap sa ginang dahil sa paghahanap ng lalaking mauuto niya. Alam ni Amanda ang tingin ng mundo sa kanya. Pokpok, bayaran, basura. At sanay na siya. Sa murang edad na 10, naging ulila na siya at natutong lumaban sa lupit ng Maynila. Ang katawan niyang naging tanging puhunan niya para mabuhay. Pero sa kabila ng dumi ng kanyang trabaho, nananatiling malinis ang kanyang konsensya. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya mamamatay tao. Isa lang siyang babaeng nais mabuhay sa mundong pilit siyang nilulunod. Biglang isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ng isang lalaki na tila ba galing sa ibang planeta. Malinis ang gupit nito. Matangos ang ilong. At gwapo. Para bang isang modelo na lumabas sa magazine. Sino sa inyo ang pwede? Tanong ng lalaki at ang boses na gamit ay baritono. Ako po, Pogi. Mabilis na sagot ni Amanda sabay beautiful eyes. Maayos po ako. Walang sakit at siguradong hindi ka magsisisi. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tinuro siya nito. Sakay. Pumasok si Amanda sa loob ng kotse at halos malunod siya sa bango ng expensive leather at aircon. Katabi niya ang lalaki na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Magkano ka? Tanong nito habang nagmamaneho. 3,000 po overnight na yon, pero dahil pogi ka at mukhang mabango pa, sige, 2,500 na lang. Hirit ni Amanda na may kasama pang kindat. Napaismid ang lalaki. I'm Arwin. At hindi kita kinuha para sa pakikipagtalik lang. Napakunot ang noon ni Amanda. Ha? Anong gagawin natin? Magdadasal ng rosaryo? O baka gusto mo, labhan ko ang mga korbata mo? Natawa ng bahagya si Erwin. Isang tawang maikli pero may kakaibang timbre. Gusto kitang maging peking fiancé ko. 1 buwan lang. Titira ka sa mansyon ko, magsusuot ka ng magagandang damit at kailangan maniwala ang mga magulang ko na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Nalaglag ang panga ni Amanda dahil sa sinabi ng lalaki. Fake fiancé? Sir, titingin mo ako? Amoy usok ako ng jeep at ang makeup ko galing lang sa palengke. Ang mga magulang mo siguradong mahihimatay kapag ang future daughter-in-law nila galing sa kanto at pokpok. I'll fix you. I'll pay you 500,000 pesos for 1 month. Ano, deal? Oh, wow! Fix me? Ano ko? Sirang gamit na pwede mong ayusin? Teka nga, joke ba to? Sir, sa totoo lang wala na talaga akong pera. Alam kong madumi akong babae pero huwag mo naman ako lalong dumihan, sir. I don't care kung isa ka maduming babae. Kaya ikaw ang pinili ko dahil alam kong di mo ako mamahalin. Napaismid si Amanda sa sinabi ng lalaki. Medyo na-hurt siya sa sinabi nito. Hindi niya maipapangako na hindi siya mahuhulog dahil daig pa nito si Massimo na nasa harapan niya. Tapos, mayaman pa. Paano ka nakakasiguro na hindi ako may in love?
dahil kailangan mong sumunod sa usapan. Sandaling napaisip si Amanda at malaking bagay na nga ang perang inalok nito sa kanya. Sa totoo lang, pwede siyang magsimulang muli sa perang yun at iwanan ang buhay sa kalsada. Huminga siya ng malalim bago tumitig sa lalaki. Fine, pumapayag na ako. Basta babayaran mo ko ng tama at sa'yo ako titira. Lahat ng kailangan ko, kailangan mong ibigay. Anya. Ngumiti naman ang lalaki kaya sandaling napairap si Amanda dahil sa ngiting yun pakiramdam niya. Tumibok. Ang kifi niya, ang puso niya. Deal. Tipid na sagot ng lalaki. Dinala ni Erwin si Amanda sa isang penthouse sa BGC. Pagkapasok pa lang, halos mangisay na si Amanda sa kintab ng sahig. Hoy, Sir Erwin, baka madulas ako rito Sayang naman ang ganda ko kung mabubungi lang ako sa tiles mo. Biro ni Amanda habang hinuhubad ang kanyang sira-sirang sapatos. Huwag kang malikot at tigilan mo ang pagtawag sa akin ng sir. Mula ngayon, love o di kaya babe na lang ang itatawag mo sa akin sa harap ng ibang tao. Utos ni Erwin habang nagtatanggal ng kurbata. Love? Babe? Parang mas bagay sa'yo master o di kaya your highness. Tawa ni Amanda. Pumasok si Erwin sa kwarto at naglabas ng isang bathrobe. Maglinis ka ng katawan mo, amoy kalsada ka. Bukas pupunta tayo dun sa glam team ko para ayusin ka. Kailangan nating magmukhang formal bago ka tayo pakilala sa mga magulang ko. Glam team? May ganun pala. Akala ko pulbos at lip tint lang okay na Sagot ni Amanda habang papasok sa banyo. Sa loob ng banyo, napanganga si Amanda sa bathtub. Grabe, kasya rito yung buong pamilya ko kung buhay pa sila Pwede na rin kumunang fish pond doon At habang naliligo, hindi mapigilan ni Amandang mapaisip. Sino ba si Erwin? At bakit kailangan ito ng isang bayarang babae para magpanggap na fiancé? Isang CEO, bilyonaryo pero mukhang desperado sa pag-ibig o sa pagtakas sa obligasyon ng pamilya. Paglabas niya sa banyo, nakita niya si Erwin na nakaupo sa sofa. May hawak na baso ng whiskey. Nakasuot ito ng pantulog pero kahit ganun mukha pa rin kagalang-galang. Sir, love? Bakit ako? Tanong ni Amanda habang pinapatuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Sa totoo lang, marami namang magagandang babae sa paligid mo Bakit isang tulad ko pa nabayaran? Tumingin si Erwin sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amanda ang lungkot sa mga mata nito. Dahil hindi mo ako pagpapalit hanggat may pera ako. Dahil alam kong sa loob ng isang buwan, hindi mo ako lulukuhin para sa pag-ibig, kundi para lang sa pera. At yun ang kailangan ko ngayon Isang transaksyon na walang emosyon. May kumurot sa puso ni Amanda. Bakas kasi ang matinding galit at lungkot sa mga mata ni Erwin. Ngunit mali din ang paniniwala nito sa pag-ibig dahil hindi lahat ng babae ang gusto ay pera lang. Dahil kung siyang pipili na naisin niyang lalaking mamahalin at tatanggapin at ipagmamalaki siya. Bakit? Bakit ka nakatingin sa akin? Huwag mo sabihing na-in-love ka na. Biro pa nito sabay lagok sa natitirang alak sa hawak na baso. Hindi muna sumagot si Amanda bagkus ay nagtungo siya sa kalapit na sofa at umupo roon. Nakasuot ng puting roba si Amanda ngunit may suot naman siyang panloob, kaya wala naman siyang pakialam sa pagtaas ng isang paa na para bang wala siyang kasamang lalaki. Ano pa nga ba ang dapat niyang itago kung hindi na mabilang ang mga lalaking nakakita ng katawan niya? Kumuha din siya ng alak at isinalin sa baso sa kayo nilagok ng diretsyo. Para naman siyang kumalma ng makatikim ng alak. Ang tagal na rin ng huling tikim niya sa mamahaling alak. Alam mo, Erwin? Babe? Hindi lahat ng babae pera ang habol sa lalaki. Dahil hindi yan ang habol ko. Oo, kailangan ko dahil wala akong maaasahan. At wala akong alam gawin para kitain yan sa marangal na paraan. What do you mean? Maraming trabaho na pwede mong pasuka. I'm sorry. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tumango lang si Amanda bago ipinagpatuloy ang sinasabi. Ginawa ko na yun. Pero dahil unfair ang mundo, hindi ako natanggap sa mga trabaho na inaplayan ko dahil nga hindi ako nakatapos. At dahil na rin siguro sa reputasyon ko. Dahil kalatang pangalan ko maski sa bakery sa amin hindi ako tinanggap. Hindi naman kumibo si Erwin. Naroon lamang siya habang nakikinig. Hindi lahat ng babae pera ang habol dahil may mga babae pa dyan na naghahanap ng totoong pag-ibig. Kaya huwag kang magsasalita ng ganyan dahil balang araw
May darating din na babae para sa'yo. Mm, thank you. Yun lamang ang nasabi ni Erwin. Sandaling napatitig si Amanda kay Erwin na nakangiti na ngayon at biglang napatibok ng napakabilis ang puso niya. Iwinaksi niyang isipin yon dahil narito siya para sa usapan nila at hindi para lumandi. Tatlong bakla mula sa pinakasikat na salon sa Makati ang halos mag-tumbling sa harap ni Amanda. Ang isa busy sa pagsispray ng kung ano-anong kemikal sa buhok niya. Ang isa ay para bang nagpipinta ng obra maestra sa mukha niya. Ang isa naman ay pilit na isinisiksik ang paa ni Amanda sa isang 4 pulgadang takong. Aray ko naman bakla, dahan-dahan naman. Baka imbis na fiancé, maging pasyente ako nito sa ospital. Tili ni Amanda habang pilit na pinapanatili ang balanse. Girl, tiis ganda. Ang balat mo parang dinaanan ng grabing tagtuyot sa El Nino. Kailangan natin ng isang damakmak na moisturizer para magmukha kang anak ng bilyonaryo at hindi anak ng kanto. Sagot ni Jojo, ang head stylist. Anak ng kanto talaga? Sa ganda kong to? Sa Quiapo, ako ang Miss Universe ng mga tambay, no? Hirit ni Amanda sabay tawa. Habang abala ang lahat, lumabas si Erwin mula sa kanyang kwarto. Nakasuot ito ng navy blue na suit na sadyang pinasadya para sa kanyang matikas na pangangatawan. Paglabas niya, ang atensyon niya ay agad na nakuha ng babaeng nakaupo sa tapat ng salamin. Biglang tumigil ang mundo ni Erwin. Ang babaeng inalok niya sa may Quiapo na noon ay amoy usok, may makapal at hulas na makeup at suot ang isang mumurahing pulang bestida, ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang diyosa. Ang buhok ni Amanda ay naka-soft waves. Ang kanyang makeup ay nude at classy na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang suot nitong emerald green dress ay tila ginawa din para sa katawan nitong malakok. Napatitig si Erwin, hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya yung malakas na tibok ng sarili niyang puso. Oh, anyari sa'yo, love? Mukhang nakakita ka ng multo ah. Biro ni Amanda nang mapansin ang pagkakatulala ng lalaki. Tumayo siya bagaman medyo pagewang-gewang sa heels ay lumapit pa rin kay Erwin. Masyado ba akong maganda? Baka mamaya may in love ka niyan ha? 500,000 lang ang usapan, walang kasamang puso. Bumalik sa katinoan si Erwin at tumikim. Pilit na ibinabalik ang kanyang poker face. Well, you look presentable. Pwede na. Let's go. Baka mahuli tayo dun sa dinner. Presentable lang? Grabe siya oh. Sa effort ng mga baklang to, presentable lang ang nakuha ko. Bulong ni Amanda habang sumusunod palabas kay Erwin. Mabilis lamang ang naging biyahe at habang patungo sa mansyon ng pamilya ni Erwin ay hindi mapigilan ni Amanda ang kabahan. Alam niyang hindi madali ang gagawin niya dito at nakasalalay ang ₱250,000. Nang makarating na sila sa parang gate na may guard, bigla na lamang siyang hinarangan. At nang buksan ni Erwin ang bintana sa side nito, bumati at yumuko lamang ang guard bago sila pinadaan. Ang mansyon ng mga Valderrama sa isang private village sa Pasay ay hindi lang basta bahay. Para itong museum. Dambuhalang gate, mga rebulto sa garden at mga katulong na naka-uniforme na parang nasa pelikula. Love, siguraduhin mong hindi ako makakabasag dito ah. Imong mas mahal pa yung paso nila sa buhay ko eh. Bulong ni Amanda habang naglalakad sila papasok sa isang ingranding pintuan. Just stick to the script, Amanda. Don't talk too much. For heaven's sake, stop using any street slang. Paalala ni Erwin. Sinalubong sila sa main dining hall ng mga magulang ni Erwin. Si Don Roberto na may kunutang noo at si Doña Consolacion na may suot na perlas na kasing laki ng ubas at may tingin na panghuhusga habang nakatitig ngayon kay Amanda. Mom, Dad, I'd like you to meet Amanda, my fiancé. Pakilala ni Erwin. Naging bingi ang katahimikan. Ibinaba ni Doña Consolacion ang kanyang tinidor sa mamahaling plato. Fiancé? Erwin, are you out of your mind? Sinong pamilya ang pinanggalingan nito? At bakit parang kung saan mo lang siya pinulot? Ani ng matanda habang matalim ang tingin kay Amanda. She's from a private family from the South, Mom. And they value their privacy. Mabilis na sagot ni Erwin. Privacy? O baka naman poverty? Mataray na sagot ni Doña Consolacion. Tumingin siya kay Amanda.
Iha, ano ang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Sigurado akong graduate ka ng isang prestigious university abroad. Huminga ng malalim si Amanda. Naalala niya ang turo ni Erwin. Be classy. Pero nang makita niyang pangmamata sa mga mata ng matanda, biglang nabuhay ang dugong Quiapo. Sa abroad po? Opo, graduate po ako sa University of Hard Knocks. Sagot ni Amanda nang may matamis na ngiti. Sa kalsada po ako natuto ng lahat ng alam ko. Math? Marunong po akong magbilang ng barya sa dilim. Language? Marami po akong alam na salitang hindi niyo pa naririnig sa loob ng mansyong to. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion. Siniko ni Erwin si Amanda sa ilalim ng lamesa pero hindi nagpaawat ang dalaga. At tungkol naman po sa pamilya ko, ulila na po ako. Kaya wag po kayong mag-alala. Hindi niyo po kailangan makipagplastikan sa mga balain niyo. Ako lang po ang kailangan niyong tiisin. Dagdag ni Amanda sabay subo ng steak na parang walang nangyayari. Erwin! This is an insult! Sigaw ni Don Roberto. You are bringing a woman with no manners into this house. Alam mo ba na nakakasira ito sa reputasyon natin? But Dad, I love her. Amanda is honest. Something that is rare in our circle. Matapang na depensa ni Erwin. Kahit nga siya'y nagulat sa tapang ni Amanda pero sa loob-loob niya, natutuwa siya na may bumabangga sa mga magulang niya. Honest? O baka naman gold digger? Singhal ni Doña Consolacion. Iha, magkano ba ang kailangan mo para lumayo ka sa anak ko? I can write you a check right here, right now. Napatigil si Amanda sa pagmuya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyerto sa tinitigan ng matanda. Ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. Ang boses ng isang babaeng sanay na sa lahat ng uri ng pang-iinsulto sa lansangan. Madam, sa totoo lang po, mahirap ako. Pero, hindi ako nabibili ng cheque niyo. Ang anak niyo ang lumapit sa akin. At kung gusto niyo akong paalisin, sabihan niyo ang anak niyo na bitawan ako. Pero hanggat mahal niya ako, pasensyahan po tayo. Mukhang magiging paboritong sakit niyo ako ng ulo. Napasinghap ang mga magulang ni Erwin. Hindi sila makapaniwala na may isang babaeng nangahas na sumagot sa kanila ng ganon. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos sumabog dahil sa nagpupuyos na damdamin ng matatanda. Samantalang si Amanda ay chill lang. Oh, you! Hindi na naituloy ni Doña Consolacion ang sasabihin nang biglang bumukas ang pintuan sa dining hall. I'm sorry, I'm late. Nagkaroon lang ng konting aberya sa flight ko from Paris. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Amanda. Isang boses na nagpatayo ng balahibo niya at nagpahinto sa tibok ng puso niya. Isang babaeng naka-designer suit ang pumasok. Maganda, sopistikada at may gulat ang mga mata habang nakatingin sa kanya. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, parehong napatigil ang dalawa. Nika? Biglang bulong ni Amanda. Amanda? Gulat na sambit ng babae. Napatitig si Erwin sa dalawa. You know each other? Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ng bagong dating. Know her? Erwin, honey. Siyang pinakasikat na reyna sa kanto na madalas kong makita nun. Anong ginagawa ng isang prostitute sa dinner table ng Balderrama? Anito. Ang sikreto ni Amanda ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Prostitute? Anong ibig mong sabihin, Nika? Nanlilisik ang mga mata na tanong ni Doña Consolacion. Si Nika, ang babaeng sopistikada na ngayon, ay humalukupkip habang nakataas ang kilay. Oh, tita, hindi niyo po ba alam? Si Amanda ay kilalang kilala sa Quiapo. Madalas ko siyang makita sa kanto noon bago ako matagpuan ng pamilya ko 10 taon nang nakakalipas. She sells her body for a living. Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito, Amanda. Akala mo ba malilinis ng gown na yan ang dumi mo? Napatanga si Amanda. Si Nika, ang dating kalaro niya sa lansangan, ang kasama niya sa hirap, ang matalik niyang kaibigan. Pero ngayon, matapos nitong matagpuan ang mayamang pamilya nito at mabigyan ng bagong buhay, ito pa ang unang magbabaon sa kanya sa hukay sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Nika, bulong ni Amanda.
Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kesa sa gutom na naranasan niya noon. How dare you! Biglang tumayo si Doña Konsolasyon at sa tindi ng galit ay kinuha nito ang baso ng red wine sa lamesa at diretsong isinaboy sa mukha ni Amanda. Pumasok ka sa bahay ko para dungisan ang pangalan namin? Isa kang babaeng bayaran? Isa kang basura! Hindi pa nakontento ang matanda at lumapit pa ito kay Amanda at mabilis na dumapo ang isang malakas na sampal sa pisngi ng dalaga. Umalis ka rito! Layas! Akma pang sasampalin muli ng matanda si Amanda sa ikalawang pagkakataon nang biglang mahablot ni Amanda ang kamay nito. Sa puntong ito, nawala na ang pagtitimpi ni Amanda. Masyado nang tinapakan na parang tae ang dangal niya. Pero hindi talaga nagpatalo ang matanda dahil gamit ang isa pang kamay ay walang pasabing hinawakan itong braso ni Amanda. Sa sobrang diin nun ay halos bumauna ang mga kuko ng matanda. Bitawan niyo ako, madam. Mariing na sabi ni Amanda, ang boses ay nanginginig na sa galit. Opo, mahirap po ako. Opo, nagbenta po ako ng laman para mabuhay. Pero hindi ko ibinenta ang pagkatao ko para lang maging kasing sama niyo. Ang dumi-dumi ng tingin niyo sa akin. Pero ano bang tingin niyo sa mga sarili niyo? Kayong nananakit, kayong nandalait. Sino ngayon sa atin ang mas madumi? You! Bitawan mo ako! Pilit na kumakawalang matanda pero matibay ang pagkakahawak ni Amanda. Amanda, stop it. Awat ni Erwin pero huli na. Sa tindi ng emosyon at sa taas ng blood pressure ni Doña Konsolasyon, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Namutlang matanda at nagsimulang habulin ang kanyang hininga. Ah, ah, ang puso ko! Konsolasyon! Sigaw ni Don Roberto nang makitang bumigay ng mga tuhod ng asawa. Agad na nagkagulo sa mansyon. Binuhat ni Erwin ang kanyang ina habang mabilis na tumawag ng ambulansya ang mga katulong. Sa gitna ng kaguluhan, naiwan si Amanda na nakatayo. Basang-basa ng alak at nanginginig ang buong katawan. Isang araw ang lumipas. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin sa ospital ay tila mas lalong nagpapabigat sa pakiramdam ni Amanda. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayuko, habang si Erwin ay nasa loob pa ng emergency room kasama ang ama. Biglang naramdaman ni Nika ang tunog ng takong na papalapit sa kanya. Ang galing mo ring umiksena, no? Mula sa kalsada hanggang sa ospital, dala mo pa rin ang malas. Pangungutya ni Nika habang nakatayo sa tapat niya. Nag-angat ng tingin si Amanda. Wala nang luha sa kanyang mga mata, puro puot na lamang. Bakit, Nika? 10 taon nang nakakalipas nang huli tayo magkita. Akala ko ba magkaibigan tayo? Akala ko ba nung nahanap ka ng pamilya mo, ipinangako mo na hindi mo ako kakalimutan? Tapos ano tong ginagawa mo ngayon? Natawa ng mapait si Nika. Ipinangako ko yun nung bata pa ako at gutom, Amanda. Pero ngayon, I have a reputation to protect. I'm a socialite now. Ayoko nang maalala na galing ako sa putik at ikaw ang buhay na nagpapaalala ng putik na yon. Kaya kailangan kitang burahin. Itinaas mo ang sarili mo sa pamamagitan ng paninira sa akin. Tanong ni Amanda. Hindi ka rin nagbago, Nika. Traitor ka pa rin. Traitor o matalino? Tignan mo ang sarili mo, basang-basa at talunan at kinasusuklaman ng pamilya ni Erwin. Sa tingin mo ba itutuloy pa niya ang relasyon niya matapos mong muntik nang mapatay ang nanay niya? Ngisi ni Nika. Kung ako sa'yo, babalik na ako sa Quiapo, dun ka nababagay. Eksaktong lumabas si Erwin mula sa pinto ng ER. Mukhang pagod na pagod at magulo ang buhok. Agad siyang nilapitan ni Nika. Mukha nitong biglang naging maamong bigla. Erwin, how's tita? I am so worried. Malambing na sabi ni Nika habang hinahawakan ang braso ni Erwin. Hindi sumagot si Erwin, ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Amanda na nakaupo pa rin sa sulok. Lumapit siya rito. Erwin, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Simula ni Amanda. Umuwi ka na muna doon sa penthouse, Amanda. Utol ni Erwin, ang kanyang boses ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot kesa sa galit. Magpapadala ako ng driver para ihatid ka. Erwin, please. Please, let me explain. Pakiusap ni Amanda. Not now, Amanda. My mother is fighting for her life. So, just go. Tumayo si Amanda. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Tumingin siya kay Nika na ngayon ay nakangisi ng palihim sa likod ni Erwin.
Nang mga sandaling yon, naramdaman ni Amanda ang tunay na bigat ng kanyang nakaraan. Kahit anong gawin niyang bihis, kahit anong ganda ng gown, ang mundo ay laging hahanap ng paraan para ipaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Naglakad palabas si Amanda ng ospital. Hindi alintana ang tingin ng mga tao sa kanyang basang green silk dress. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Tumingala siya sa langit at pilit na pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Sabi ko na nga ba ang 500,000. Masyadong magandang pangarap para sa isang tulad ko. Bulong niya sa sarili. Ngunit lingid sa kaalaman ni Amanda sa loob ng ospital, si Erwin ay nakatingin sa kanyang pag-alis. Hindi galit ang nasa mata nito, kundi malalim na katanungan at isang hindi maipaliwanag na sakit. Hindi na hinintay ni Amanda na sumikat ang araw. Pagkabalik niya sa penthouse mula sa ospital, hindi na siya nagpalit ng damit. Kinuha niyang ilang gamit niya na naroon pagkatapos ay isinilid sa maliit at lumang bag. Pinunasan niyang mga luhat bago ibinaba ang tseke na ibinayad sa kanya ni Erwin. Hindi niya nagawa ng maayos ang trabaho niya kaya naman hindi niya masikmurang tanggapin ang paunang bayad. Isang linggo nang nakalipas mula nang iwan ni Amanda ang poder ni Erwin. Ngayon, nakaupo siya sa isang sementadong gutter. May hawak na stick ng fishball at nakikipagtitigan sa isang pusa na pinapanood siyang kumain. Anong tinitingin-tingin mo, Kuting? Singal ni Amanda sa pusa. Gusto mo nito? Huh, ako nga isang linggo na akong sauce lang ang ulam Tapos hihingi ka pa. Mag-apply ka rin na fake fiancé, baka swertihin ka. Anya sabay tawa ng malakas na pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Kagat-kagat ni Amanda ang stick ng fishball habang pinagmamasdan ng mga sasakyang dumadaan sa harap niya. Isang linggo na rin simula nang bumalik siya sa dati niyang buhay pero hindi niya magawang bumalik sa dati niyang trabaho. May bahagi sa utak niya na ayaw na pero paano siya? Paano ang kumakalam niyang sikmura? Hanggang kailan siya makikitira sa mga kaibigan niyang mas mahirap din sa daga tulad niya? Pero nagulat siya nang biglang may sumapak sa likod niya kaya muntik na niyang maibugang kikiam na nasa loob ng bibig. Ano ba? Baliw, nasayang yung 2 pesos ko nung kikiam mo. Singhal niya sa kaibigan. Amanda, anong tinutunga-tunga mo dyan? May customer dun sa dulo, mukhang mapera. Sigaw ni Tisay, sabay upo sa tabi naman ni Amanda. Nakitusok pa talaga sa huling kikiam na hawak sa baso niya. Naitisay naman, pahinga muna ang kipay ko, pagod na ako sa drama ng buhay ko Sagot ni Amanda sabay buntong hininga. Ang akala ko magiging prinsesa na ako sa BGC. Yun pala magiging sakit lang sa ulo. Sayang yung kalahating milyon, Day. Kung ako sa'yo, binalikan ko yung CEO na yun at hiningi ko kahit man lang yung pang down payment. Hayaan mo na, Nay. At least dito kahit tawagin akong pokpok. Totoo naman. Dun sa mansyon, tawagin ngang fiancé pero tae naman ang tingin sa'yo. Mas gusto ko na yung buhay ko rito. Ay baliw, dapat handa ka sa sasabihin ng matapobre niyang nanay pero aba, ang anak niyang aasawahin mo. At kung wala namang pakialam sa kanyang nakaraan mo, di balikan mo. Hindi ako magugustuhan ni Erwin, Naitisay. Hindi rin ako karapat-dapat sa isang tulad niya na nakapagtapos, may magandang buhay at mayaman. Ako hindi na nga nakatapos, madumi pa. Nakong batang ito, hindi natin kasalanan ang kapalaran nating to. Dito tayo kumapit dahil wala tayong pagpipilian pero hindi ibig sabihin ay habang buhay na ganito. Hindi rin ibig sabihin walang lalaking magmamahal sa'yo ng tunay. Sasagot pa sana si Amanda nang biglang may humintong sasakyan sa mismong harapan nila. Isang pamilyar na tunog ng makina ang bumasag sa ingay ng kalsada. Isang itim na kotse na sobrang kinis at sobrang mahal para pumarada sa tabi ng tambak ng basura. Huminto ito sa tapat mismo ni Amanda. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot pa rin pero gusot na ang kurbata at mukhang hindi nakatulog ng 3 dekada sa lalim at itim ng under eye area. Si Erwin. Nabulunan si Amanda sa huling piraso ng fishball. Putya naman. Naitisay tubig po. Oo, heto. Abot ni Tisay ng palamig na buko. Amanda, malamig na tawag ni Erwin na may konting pag-aalala. Pinunasan ni Amanda ang bibig niya gamit ang likod ng kamay.
Tumayo siya at hinarap ang lalaki. Oh, love, Sir Erwin, anong ginagawa mo ng isang bilyonaryo dito? Baka manakawan ka rito, sige ka, pati brief mo makukuha yan ng tambay. Bakit ka umalis nang hindi ka man lang nagpapaalam? At saka bakit mo iniwan ng cheque? Tanong ni Erwin, humakbang papalapit, hindi alintana ang mga putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Bakit? Para ano? Para hintayin ko pang ipablatter ako ng nanay mo? O para panoorin ka makipaglandian kay Nikang Ahas? Bulyaw ni Amanda. Tapos na ang kontrata natin, Sir Erwin, na booking na ako. Alam na nilang pokpok ako. Wala nang silbi na magpanggap pa ako. But I didn't tell you to leave. Mariing sabi ni Erwin. Hinawakan niya ang braso ni Amanda pero mabilis itong binawi ng dalaga. Ay wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Umuwi ka na muna sa penthouse, Amanda. My mother is fighting for her life. Just go. Di ba yun yung sabi mo? Go, Miss Layas, sa lingwahe naming mga mahihirap, Erwin. Kaya lumayas ako. I was stressed. My mother almost died. Sigaw ni Erwin dahilan para mapatingin ang mga tambay sa paligid. At ako? Ha? Halos mamatay din ako sa hiya. Ganti ni Amanda at halos namumula na ang mukha sa galit. Alam mo ba kung gaano kasakit yung kaisa-isang tao na akala ko magtatanggol sa akin? Na binigyan ko ng tiwala ko ay hahayaan lang kong maranasan yun. I'm here now, aren't I? At para saan? Para ituloy ang fake fiancé ek-ek na yan, Erwin? Gumising ka nga. Alam na ni Nika ang totoo. Hindi na maniniwala ang mga magulang mo kahit isuot ko pang lahat ng mamahaling gown sa mundo. Amoy Quiapo ako, Erwin. Kahit anong ligo ko doon sa mamahalin mong bathtub, hindi mawawala ang katotohanang ibinenta kong katawan ko para lang may makain. Tinitigan siya ni Erwin ng matagal. And do you think I care about that? Do you really think that after everything that happened at that dinner, the way you talked back to my mother, the way you didn't let them step on you, do you think that I'd still see you as a prostitute? Ano, Erwin? I see a woman who has more balls than anyone in my social circle. Sagot ni Erwin. You know, Nika is a liar. My mother is manipulative. But you are raw. You are real, and surprisingly, you are the only person who made me feel like I'm not just a walking ATM. Napaismit si Amanda dahil muntik na siyang maniwala ron. Wow. Speaking like a true CEO. Ang galing mo mambola, no? Ano bang kailangan mo sa akin? Kasi kung kailangan mo ng makakausap, di dun ka sa psychiatrist. Kung kailangan mo naman ng asawa, dun ka sa mga katulad ni Nika. But I don't want Nika. I want you to finish the month. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko na bumalik sa dati, no? Mas payapa rito eh. Walang nanlalait sa akin dito ng harap-harapan. Walang manliliit at mandidiri sa akin. Tumalikod si Amanda at akmang maglalakad palayo pero hinarangan siya ni Erwin. 1 million. Napatigil si Amanda. Ano? I'll double it. 1 million pesos for the remaining 3 weeks. And this time you don't have to pretend to be my fiancé. Just be yourself. Be the Amanda who told my mother she will be her favorite headache. Lumingon si Amanda, ang isang kilay niya ay halos umabot na sa hairline niya sa taas dahil nahihibang na si Erwin sa mga sinasabi nito. Bakit mo ba ito ginagawa? Ano ba talaga ang kailangan mo? Gusto ko lang makabawi. Okay lang talaga sa akin, Erwin. Hindi mo kailangan pumawi. Malamig na sabi ni Amanda at medyo disappointed siya dahil akala niya kahit papano mahalaga na siya rito pero hindi pa pala. Hindi ako titigil lang at di ka pumapayag. Ano bang hindi mo maintindihan? Na hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan at mas lalong hindi ko kailangan maging totoo sa sarili ko dahil kayo lang naman ang mga walang tiwala sa mga sarili nyo. Saka na tumalikod si Amanda at iniwan si Erwin. Susundan nga sana siya ni Erwin nang pigilan siya ni Nanay Tisay. Pinayuhan na magpalamig na muna sila at mag-usap ng muli kapag maayos na ang lahat. Hindi naman nakalain ni Amanda na ang isang CEO na tulad ni Erwin ay may taglay palang kakulitan na daig pang batang naglalaro ng patintero sa kanto. Simula nang tanggihan niya ang 1 milyong alok nito, naging anino na niya ang lalaki. Kung saan siya ay naroon din ito. Minsan ay naiinis na si Amanda dahil pakiramdam niya ay may stalker siya. Palagi pa siyang sinusundan sa trabaho at hinaharangan ng mga customer na gusto siyang i-check-in. Isang hapon habang naglalabas si Amanda sa labas ng kalsada, nakasandot naka-shorts lang habang pawis na pawis. Biglang may tumabing pamilyar na bango ng mamahaling perfume. Amanda,
Kailangan natin mag-usap. Ani Erwin, nakasuot ito ng puting polo at nakatopyang manggas. Heto na naman ang lalaking ito sa walang katapusang pakikipag-usap na hindi naman na dapat. Ay nako Erwin, hindi ka ba napapagod? Isang linggo ka na dito ah. Baka kalain ng mga tao dito magnanakaw ka. Sigaw ni Amanda habang marahas na ikinukuskus ang maong na shorts. Tsaka tinan mo yung suot mo, tatalsikan yan dito ng mga bula. Mahal yan, di ba? I don't care about the shirt. I care about your answer. Seryosong sabi ni Erwin, umupo ito sa isang maliit na bangko. Shh, ang kulit mo rin oh. Sinabi ko na nga ayoko na, tapos na tayo. Ano pong gusto mo? Gusto ko lang bumalik ka. Hindi dahil sa contract, kundi dahil boring dun sa penthouse. Pag-amin ni Erwin, napatingin siya sa mga kamay ni Amanda na puno ng bula. And stop doing that, masisira ang balat mo. Natawa si Amanda, isang tawang puno ng panguuyam. Sir, eto ang buhay ko, bago kita nakilala. At huwag mo akong artihan ha. Kung gusto mo nang hindi boring, edi manood ka ng Netflix o kaya yayain mo si Nika na mag-zumba kayo. Nika is blocked, everywhere. Mabilis na sagot ni Erwin. Amanda, please, I'm not asking you to be my fake fiancé anymore. Just be my friend. O kaya magtrabaho ka sa akin bilang personal kong assistant. Anything, just get out of here. Ay, wow, personal assistant? Anong gagawin ko? Tititigan ka habang nagtatype ka ng mga emails? O kaya naman taga-tikim ako ng kape mo kung may lason? Irap ni Amanda. Tumayo siya para isampay ang nilabhan. Sa pag-abot niya sa sampayan, medyo na out of balance siya dahil madulas ang sahig. Mabilis siyang nasalo ni Erwin. Ang mga kamay nito ay nasa bewang niya at mukhang ilang pulgada na lang ang distansya sa kanila ng mga mukha nila. Naamoy ni Amanda ang hininga nitong amoy mint habang si Erwin naman ay natigilan sa amoy ng shampoo ni Amanda na bagaman muray, napakabango. Ibitawan mo nga ako, Erwin. Bulong ni Amanda. Ang bilis ng tibok ng puso niya ay hindi dahil sa pagod ng paglalaba. Paano kung ayoko? Bulong ni Erwin. Ang mga mata nito'y nakatitig sa mga labi ni Amanda. Galit ka pa na ba? Oo, galit ako. Kasi ang gulo mo eh. Kasi pinaasa mo ako na pwede akong maging bahagi ng mundo mo. Pero sa dulo, sasampalin ako ng katotohanan na hindi pala pwede. Bulyaw ni Amanda kahit ramdam niyang panlalambot ng mga tuhod niya. Binitawan siya ni Erwin pero hindi ito lumayo. Alam mo, hindi naman kita inayawan nun sa ospital dahil ayaw kita eh. Binitawan kita nun dahil ayoko madamay ka pa sa gulo ng pamilya ko. Pero ang totoo, simula na umalis ka, hindi na nga ako makatulog. I keep looking at that spot. Doon sa sofa kung saan ka lagi nakahiga habang kumakain ka ng chichirya. Palagi kong namimiss ang maingat pangkanto mong mga salita at hindi ko alam, okay? Hindi ko alam kung anong katangahan ang ginagawa ko rito at pinipilit ko pang sarili ko sa'yo. Hindi ko alam. At dahil sa pag-amin ni Erwin, bigla na lamang nagbago ang mood ni Amanda. Kung kanina naiinis at naiirita, para tuloy siyang kandila na nalulusaw ngayon sa sinabi nito. Napanguso si Amanda. Talaga? Namiss mo ko? Namiss ko yung ingay mo at ang pagiging totoo mo. Sabi ni Erwin. At ang pagiging sexy mo. Kahit naka-duster ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Amanda sa sinabi ni Erwin at natampal pang braso nito pero hindi niya naitagong pamumula ng muka. Hoy, manya ka rin oh. Pabirong hinampas naman ni Amanda ang dibdib ni Erwin ng basang kamay niya. Nako, nadumihan tuloy ang polo mo. Ayan, kailangan mo na rin yan maglaba. Then teach me, total sabi mo naman kailangan ko ng bagong hobby, di ba? At sa mga sumunod na 2 oras, ang bilyonaryong si Erwin Valderrama ay natutong magkuskus ng damit sa tapat ng isang barong-barong. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga kapitbahay. May mga batang tumatawa at may mga matatandang nagbubulungan. Pero si Erwin ay tila walang pakialam. Mali yan! Ang dahan-dahan mo naman parang nagmamasahe ka lang ng baby. Dito, ganito dapat. Turo ni Amanda habang hinahawakan ng kamay ni Erwin para ipakita ang tamang pagpiga. Habang magkadikit ang kanilang balat, may kuryenteng dumadaloy na hindi maipaliwanag. Tumingin si Amanda kay Erwin at nakitang nakangiti ito sa kanya. Hindi ito ang ngiti na madalas niyang makita noong magkasama pa sila. Ibang-iba. May totoong saya ang ngiti nito. Alam mo Amanda, ikaw lang nakakagawa sa akin ito. Sabi ni Erwin habang nakatingin sa mga bula sa kamay niya. Ang alin? Ang paglabahin ka rito sa kanto? Ang pakalmahin ako. Sa mundo ko, lahat may presyo eh.
Lahat may deadline na kailangang habulin. Kailangan mo maging perpekto sa mata ng iba para hindi masira ang reputasyon mo. Pero dito parang tumigil ang oras ko sandali. Nakalimutan ko ang buhay na meron ako. Seryosong sabi ni Erwin. Bakit, Erwin? Hindi ba masaya ang maraming pera? Kasi alam mo kung ako may pera na ganyan, baka ako ng pinakamasayang tao sa mundo. Masaya ang maraming pera sa mga taong salat sa buhay, hirap sa buhay, pero kami na pinanganak ng ganito. Ay wow ha, sorry. Birap pa ni Amanda pero kinurot lamang siya ni Erwin sa pisngi nito upang patigilin dahil hindi pa nga tapos ang sinasabi niya. Hindi naging masaya ang buhay ko. Amanda, bata pa lang ako nakatatak na sa isipan ko na ako ang mamamalakad ng mga kayamanan na meron kami. Ni minsan di ko nakita na anak ang turing sa akin ng mga magulang ko. Mukhang ginawa lamang ako para mapalakit mapalawak ang kayamanan na meron sila. Hindi naging masaya ang childhood ko. Hindi ko naranasan na maging normal, makapaglaro sa labas, maging ordinaryong bata. Ang masakit pa, hindi ko nalalaman ang totoong tao dahil alam kong pera lang ang habol sa akin. Mahabang sabi ni Erwin na siyang nagbukas din ng isipan ni Amanda. Eh di kung ganun, basta't hindi nasusukat ang kaligayahan ng isang tao sa laki ng pera sa bangko. Ang totoong kaligayahan, hindi mabibili ng pera. Yun ay ang masaya at simpleng pamilya. Hindi na muling nagsalita si Amanda at dinugtungan pa ang usapan nila. Ngumiti lamang siya tumango kay Erwin. Naiintindihan niya. Naiintindihan niya na ngayon. Kaya naman ang galit sa puso niya ay tuluyan nang talagang naglaho. Nang matapos silang maglaba, naupo ang dalawa sa gilid ng kalsada. Uminom ng palamig na binili ni Erwin para sa lahat ng mga tambay doon. Naging kaibigan na rin kasi niyang mga ito dahil sa dalas niyang buntutan si Amanda. So ano na? Babalik ka na ba sa penthouse? Tanong ni Erwin. Ayoko pa rin. Matigas na sabi ni Amanda. Pero sige, payag akong maging friend mo. Pero bawal ang mga Hokage moves mo ha. At bawal ang pera-pera. Hindi na babalik doon si Amanda kung babalik man siya ron ay nais niyang higit pa sa kaibigan ang maging relasyon nilang dalawa. Kahit dinner lang, hindi sa mansyon, doon sa labas lang. Yung tayong dalawa lang, hirit ni Erwin. Kahit sa karinderya lang? Hamon ni Amanda. Kahit sa karinderya lang. Sagot ni Erwin nang walang pag-aalinlangan. Napangiti si Amanda at sa unang pagkakataon naramdaman niyang hindi siya tinatrato bilang parausan o bilang bayaran. Para kay Erwin, si Amanda ang babaeng matapang, maingay at may pusong hindi kayang bilhin ng kahit anong tseke. O sige na, lumayas ka na rito. Umuwi ka na dahil araw-araw ka na lang nandito eh. Taboy ni Amanda sa kanya pero may kasama itong kindan. Okay, I'll pick you up tomorrow 7 p.m. Dress. Well, just be you. Sabi ni Erwin. Bago pumasok sa kotse niya at habang pinapanood ni Amanda ang pag-alis ng kotse, lumapit si Nanay Tisay sa kanya. Oh, ano? Sabi ko sa'yo marupok ka rin eh. 1 million na, naging fishbowl date pa. Nay naman, hindi to sa pera. Depensa ni Amanda habang hawak ang dibdib niyang kanina patibok ng mabilis. Parang totoo na kasi ito na eh. Eh di mas mabuti dahil kung magkakatuluyan nga kayo, mas makakatulog na ako ng matiwasay. Ang tagal mo nang mag-isa, Amanda. Nais kong makita kang lumagay na sa maayos na lugar. Pero ang tanong ay, handa ka bang harapin ang magiging biyenan mong matapobre? Natawa si Amanda tumingin sa langit. Tama ka na, Tisay. Hindi sila ang makakasama ko kaya hindi ko sila dapat isipin. Kung pipiliin ako ni Erwin, ipaglalaban ko siya. Eksaktong 7:00 ng gabi nang dumating si Erwin sa apartment kung saan nakatira si Amanda. Si Amanda naman, nakasuot na ng isang simpleng white na tank top at maong shorts. Eto na ang pinakamaganda niyang damit kaya naman hindi na rin umangal pa si Erwin. Hoy, Erwin, sigurado ka ba rito? Kakain ka talaga sa ganitong lugar? Baka naman biglang manakit ang tiyan mo ha? Kahit nga magka-amoeba pa ako basta kasama ka deal ako. Lakas ng loob ah. O di sige, aling nena. 2 nga pong extra large na rice, isang order ng dinuguan at 2 Mountain Dew yung naka-plastic.
Naupo si Erwin sa mahabang bangko na may sapin pang dyaryo. Pinanood niya si Amanda na masayang kumakain. Walang arte at panay lamang ang tawat kwentuhan sa mga kumakain din doon. Napatigil lamang sa pagsubo si Amanda nang maramdaman ang mga tingin ni Erwin. Bakit ka ganyan makatingin? Gusto mo ng dugo? I'm just wondering how I survived 30 years of my life without seeing you eat dinuguan with such passion. Sus? Bulero? Alam mo, sa BGC kasi puro salad lang ang kinakain nyo dun. Dito kasi kahit bitukan ng manok ginagawa naming pagkain. Well, actually, it tastes really good. Or maybe because the atmosphere is different. Anong different? Dahil mausok? Maingay? Tapos amoy kanal? No, it's real. And you're real, Amanda. Kumain ka na nga lang. Marami pang langaw na gustong makishare sa'yo, oh. Pagkatapos nilang mabusog at pagkatapos maubos ni Erwin ang dinuguan, nang walang reklamo, minaneho na niya ang sasakyan palayo sa ingay ng Maynila. Tumigil sila sa isang liblib na bahagi ng tabing dagat sa Cavite, kung saan ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon at ang mahinang tugtog mula sa speaker ng kotse. Bakit tayo nandito? Ibibenta mo na ba ako sa mga sirena? Amanda, look at me. Nakatingin na ako. Ano yun? Magbabayad ka na ba ng 1 million? Stop talking about money. I brought you here because I wanted to say something without my mother. Or Nika or the world watching. Sige. Spill it. Pero, naku, binabalaan kita. Kapag yan tungkol sa business proposal, itutulak kita dito sa dagat. I love you. Natahimik si Amanda. Ang madaldal niyang dila ay tila naputol. Ano? Erwin, nakainom ka ba ng tubig sa gripo ni na Aling Nena? Baka nahilo ka lang dun sa usok. No, I'm serious. I've met hundreds of women. All of them look like Nika. Mukhang pera, perfect, but empty. Then I met you. You yelled at my parents. You ate fish balls with pride. You told me I was a headache. You're the very first person who made me feel like I'm Erwin and not the CEO of a Valderrama empire. Erwin, pokpok ako. Alam mo yan. Madumi ako sa tingin ng lahat. Well, hindi sa paningin ko. You are the cleanest person I know because you didn't hide your scars. And you're brave, Amanda, and I want to be the man who protects that bravery. Naramdaman ni Amanda ang panlalabo ng kanyang mga mata. Gago ka talaga. Pinapayak mo ko. Alam mo namang mahirap lang ako eh. Wala akong maibibigay sa'yo kundi ang sarili ko. Mali dahil hindi ko to mabibigay sa'yo lang dahil nga madumi nga akong babae. And that's more than enough. That's everything for me. Mahal din kita, Erwin. Kahit gwapo ka, tsaka masarap na mayaman, mahal kita. Hindi dahil sa pera mo, kundi dahil tiningnan mo ako bilang tao. Dahan-dahang hinawakan ni Erwin ang batok ni Amanda at hinila ito para sa isang halik. Malalim, matamis, at puno ng pagkasabik. Hindi nila napansin na maglakad na sila papasok ng sasakyan at hindi pinuputol ang paghahalikan nilang dalawa. Hinubad ni Erwin ang kanyang polo. Inilantad ang matikas na katawan na tila hinulma ng maayos ng Diyos. Maingat niyang tinanggal ang tank top ni Amanda. Bawat galaw ay puno ng paghanga. Wala ni isang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Tanging ang mabilis na paghinga nila ang bumabalot sa paligid. Dahan-dahang idinaan ni Erwin ang kanyang mga daliri sa bawat kurba ng katawan ni Amanda. Ramdam na ramdam ni Amanda ang bawat haplos, ang bawat dampi ng labi ni Erwin sa kanyang liig, pababa sa kanyang balikat. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Erwin, iginigit-git ang sarili sa init ng lalaki. Nang maglapat ang kanilang mga balat ay tila nagliyab ang buong sasakyan. Ramdam ni Amanda ang bigat ng katawan ni Erwin sa ibabaw niya, isang bigat na nagbibigay sa kanya ng seguridad at kakaibang sarap. Ang bawat haplos ni Erwin ay may kasamang pag-iingat na tila ba ayaw niyang mabasag ang babaeng hawak niya. Sa gitna ng madilim na gabi, sa loob ng sasakyang iyon ay tuluyan ang isinuko ni na Erwin at Amanda ang kanilang mga sarili sa isa't isa.
Ang bawat galaw ni Erwin ay tinutumbasan ni Amanda ng mahihigpit na yakap. Ibinabaon ang kanyang mga kuko sa likod ng lalaki habang sabay nilang inaabot ang rurok ng ligaya. Yun na ata ang pinakamasarap na kasalanan na naranasan niya. Hindi niya naramdaman ang pagiging madumi dahil halos sambahin ni Erwin ang buong katawan niya. Yun ang unang pagkakataon na naging masaya siya at naramdaman na pwede palang ingatan ang kagaya niya. Humihingal pa silang napahiga sa backseat ng sasakyan, pawisan habang magkayakap at walang saplot. Walang takot na nakabukas ang pintuan ng sasakyan habang pinagmamasdan nila ang maliwanag na buwan. So paano? Tayo na? Tanong ba yan? O kailangan ko pang mag-apply? Seryoso ako. Humagikhik si Amanda at pinalatakan pa ng isang halik si Erwin. Oo, Erwin. Tayo na. Pero teka, bago ang lahat, kailangan mong malaman na hindi libre tong gabi na to ha. Ba, kailangan mo akong bayaran ng kasal at habang buhay na pagmamahal. Aba kahit ubusin mo pa ang laman ng bank account ko basta wag mo lang akong iiwan. Deal. Pero bukas ha, balik tayo dun kay Aling Nena. Mukhang may gayuma yung luto niya eh. Para naman maranasan kong mabembang ng ganito ulit. Natawa si Erwin at hinalikan ng noo ni Amanda. Alam nilang marami pang pagsubok ang haharapin nila. Pero kung magkasama nilang haharapin yon, alam nilang wala silang hindi kayang malampasan. Isang buwan nang nakalipas simula nang pumayag si Amanda na tumira na sa kondo ni Erwin. Pumayag na siya dahil mahal niya si Erwin at nais nilang bumuo na ng pamilya. Sa isang buwan na yon ay tahimik ang buhay nila at hindi inalam ni Amanda ang nangyari sa buhay ng kanyang pamilya. Pero nitong mga nakaraang araw, laging masama ang pakiramdam ni Amanda. Madalas siyang mahilot na susuka. Bagay na lihim niyang ikinatutuwa dahil alam niyang bunga ito ng mga gabing pinagsaluhan nila ni Erwin. Tanghali noon at wala si Erwin dahil may mahalagang meeting. Nakahiga si Amanda sa sofa nang biglang bumukas ng marahasang pintuan. Napakakapal din talaga ng mukha mo ano? Nanlalaki ang mga mata ni Amanda nang makita si Doña Consolacion, kasama si Nika na galit ngayon sa harapan niya. Ma'am, Nika, paano kayo nakapasok? Huwag mo akong ma'am. Akala mo'y matatago mo ang anak ko sa akin habang buhay sa lungga mong ito? Sigaw ng matanda. Lumapit ito at hinablot ang buhok ni Amanda. Isang buwan ang hindi umuwi si Erwin dahil sa isang basurang katulad mo. Bitawan niyo po ako. Masama po ang pakiramdam ko. Pakiusap ni Amanda, pilit na kumakawala. Masama ang pakiramdam? O baka nag-i-inerte lang yan para kaawaan? Sabat naman ni Nika. Lumapit ang babae at sinampal ng malakas si Amanda. Ganyan ka ba? Kagaling sa kamat pati si Erwin? Nabuwang mo ha? You're just a prostitute, Amanda. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging Valderrama. Tama na please. Hindi pa kami tapos sa'yo. Bulyaw ni Doña Consolacion. Itinulak niya si Amanda ng malakas kaya tumama ang tiyan ng dalaga sa kanto ng isang matigas na coffee table. Napadaing si Amanda sa sobrang sakit. Napahawak siya sa kanyang puson. Ang baby ko. Hay nako, acting yan. Napakagaling talagang umacting ng mga galing sa kalsadang kagaya niya. Ani Nika, sinipa niyang binti ni Amanda habang nakahandusay na ito sa sahig. Ma'am, tama na po. Baka mapano po ang baby ko. Hikbi ni Amanda. Bata? Nagbuntis ka para pirahan ng anak ko? Mas lalong nagalit ang matanda. Hinablot niya ang isang flower vase at ibinato ito sa paanan ni Amanda. Hindi tatanggapin ng pamilyang ito ang anak ng isang pokpok. At doon na nagsimulang dumanak ang dugo. Mula sa ilalim ng suot na duster ni Amanda ay dahan-dahang gumapang ang matingkad na pulat sa puting tiles ng kondo. Dugo! May dugo! Bulong ni Amanda na nanghihina na. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Erwin kasama ang kanyang ama na si Don Roberto. Nanigas si Erwin sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay diretso sa dugoang si Amanda na nakahandusay na, habang ang kanyang ina at si Nika ay nakatayo sa tapat nito at namumutla. Amanda! Mabilis na dinaluhan ni Erwin ang dalaga. Amanda, love, look at me, stay with me.
Erwin, ang anak natin. Iyak ni Amanda bago nawalan ng malay. Tumingala si Erwin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng respeto. Ito ay puno na ng purong galit at pagkasuklam. Anong ginawa niyo? Erwin anak, pinoprotektahan ka lang na. Simula ni Doña Consolacion pero napaatras siya sa lakas ng sigaw ni Erwin. Lumayas kayo! And don't you dare touch her. Kapag nawala ang anak ko, isinusumpa ko. Hinding-hindi niyo na ako makikita. Mamamatay kayong mag-isa sa pera niyo. 4 na oras na ang nakalilipas. Nakatayo si Erwin sa labas ng emergency room. Ang kanyang puting polo ay puno na rin ng tuyong dugo ni Amanda. Nakaupo sa di kalayuan sina Don Roberto at Doña Consolacion at si Nika. Walang nangangahas na magsalita dahil sa takot nila kay Erwin. Lumapit si Nika pilit na nagpapakita ng pag-aalala. Erwin, honey, we didn't mean to. Bago pa matapos ni Nika ang kanyang sasabihin, mabilis siyang nilapitan ni Erwin at isinandal sa pader. Hawak ni Erwin ang magkabilang balikat nito na sa sobrang higpit halos madurog na ang buto ng babae. Isang salita mo pa, Nika. Isang salita mo pa't baka kalimutan kong babae ka. Isidusum pa ako, sisirain ko ang pamilya mo at sisiguraduhin kung wala nang tatanggap sa inyo kahit saang kumpanya sa mundong to. Erwin, stop it! Sigaw ni Don Roberto. Binitawan ni Erwin si Nika na parang basura at hinarap ang kanyang mga magulang. Kayo rin, Mom, Dad. Akala nyo ba, dahil Valderrama tayo, ipag-aari nyo ng buhay ko? Akala nyo ba dahil mahirap si Amanda ay wala siyang karapatang mahalin ako? She is a disgrace to our name, madiing sabi ni Doña Consolacion bagaman nanginginig ang boses. Tumawa ng mapait si Erwin. Disgrace? Kayo ang disgrace. Kayo na pumatay sa sarili niyong apo dahil sa pride niyo. Tingnan niyo mga kamay niyo. Puno yan ng dugo ng anak ko. Kapag namatay ang anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Pagbabanta ni Erwin. Lumabas ang doktor mula sa ER at agad itong nilapitan si Erwin. Doc, how is she? And how's my baby? The patient is stable now, Mr. Valderrama. But the baby, it's a miracle. Because we managed to save it. But you have to remember, she needs a total bed rest. Konting maling galaw o stress, mawawala ang bata sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Erwin pero hindi nawala ang dilim sa kanyang mukha. Hinarap niya ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Narinig niyo yun? Buhay ang anak ko. Pero simula sa oras na to, wala na kayong anak. Don't call me, don't look for me. I am resigning from the company effective immediately. I'll take every cent I work for and I'll start a new life where you don't exist. Erwin, hindi mo pwedeng gawin yan dahil ikaw ang tagapagmana. Sigaw ni Don Roberto. Then I'd rather be a beggar with Amanda than a billionaire with monsters like you. Mariing sabi ni Erwin. Kapag nalaman ko na lumapit pa kayo sa kanya, o kahit anino nyo, makita ko, hindi ako mag-aalinlangan na ipakulong kayo. Subukan niyo ako. Pumasok si Erwin sa loob ng kwarto ni Amanda nang hindi man lang lumingon sa pamilya niyang sinisigaw ang pangalan niya. Sa loob, nakita niyang maputlang mukha ng babaeng mahal niya. Lumapit siya at sinuwakan ito. Saka dinampi ang kanyang labi sa mukha ng babaeng mahal niya. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Love, I'm here. Hindi na sila makakalapit sa'yo. Hindi ko nahayaan na masaktan ka nila muli. 5 taon. Napakaraming pwedeng mangyari sa loob ng 5 taon. Para kay Amanda, ang 5 taong yun ay ang pinakatahimik at pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Malayo sa mausok na kalsada ng Quiapo. Malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Malayo sa naging buhay ni Amanda, 5 taon na ang nakakalipas. Nanirahan sila sa isang liblib ngunit napakagandang probinsya sa Quezon. Isang simpleng bahay na gawa sa matitibay na kahoy at kawayan na pinalilibutan ng mga puno ng niyog at malawak na taniman ng mga gulay. Dito, si Erwin ay hindi na ang CEO na kailangang magsuot ng plantsadong suit. Siya na ang Erwin na nakasuot ng kupas na sando, may suot na salakot at masayang nagbubungkal ng lupa para sa kanilang mumunting kabuhayan. Isang maaliwalas na hapon, abala si Amanda sa pagkuha ng mga tuyong damit mula sa sampayan. Ang amoy ng sariwang hangin at ang huni ng mga ibon ay nagsisilbing musika sa kanyang pandinig.
Sa hindi kalayuan, ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Elixir ay masayang naglalaro. Hinahabol ang isang tuta sa damuhan. Elixir, dahan-dahan ang pagtakbo anak, baka madapa ka. Sigaw ni Amanda habang inilalagay ang mga damit sa basket na dala. Opo mama, si Claude po kasi napakabilis tumakbo. Tawa ng bata, ang muka ay carbon copy ng kanyang ama. Matangos ang ilong, mapupungay ang mga mata, ngunit ang ngiti ay kasing tamis ng kay Amanda. Habang inaabot ni Amanda ang huling piraso ng damit, nahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang paggalaw sa may matatayog na damo sa gilid ng kanilang bakuran. May 2 bulto ng taong tila nakasilip at nagtatago. Kumaba ang dibdib ni Amanda, hindi niya alam kung mga magnanakaw ba ito o mga taong ligaw. Dahan-dahan niyang inilapag ang basket at kumuha ng isang pirasong panggatong sa malapit. Sino yan? Lumabas kayo! Walang sumasagot, pero nakita niyang gumalaw muli ang mga damo. Nilapitan niya ito ng may kuryosidad. Paghawi niya sa matatayog na talahib, halos malaglag ang panga ni Amanda. Doon nakatayo ang 2 matanda. Hindi niya agad ito nakilala. Ang babae ay nakasuot ng simpleng bestida na kupas na, wala ng mga mamahaling perlas sa liig, at ang buhok ay halos puti na lahat. Ang lalaki naman ay nakahawak sa isang baston, payat na payat at bakas ang pagod sa mukha. Ma'am Konsolasyon? Don Roberto? Bulong ni Amanda sa gulat na tono. Amanda, mahinang sambit ng matanda. Aalis na kami. Huwag kang matakot. Sisilip lang naman sana kami. Mabilis na tumalikod ang 2 para umalis. Ang kanilang mga hakbang ay mabagal at hirap na. Pero bago pa sila makalayo, nakita ni Amanda ang panginginig sa mga balikat ng matanda. Hindi niya maipaliwanag pero ang galit na itinago niya sa loob ng 5 taon ay tila natunaw sa isang iglap nang makita ang kalagayan nila. Sandali lang po, tawag ni Amanda. Huwag muna kayong umalis. Mainit ang sikat ng araw. Halin muna kayo rito sa loob. Nagkatinginan ng mag-asawa, tila hindi makapaniwala sa narinig. Pumasok sila sa loob ng simpleng bahay. Pinaupo sila ni Amanda sa isang upuang gawa sa nara. Kumuha siya ng malamig na tubig at inihandang ilang piraso ng kakanin na niluto niya kanina. Walang gustong magsalita. Ang tanging tunog sa loob ng bahay ang pag-inom ng tubig ng 2 matanda. Si Elixir naman ay pumasok sa loob at nagtatakang tumingin sa mga bisita. Mama, sino po sila? Tanong ng bata. Bumagsak ang luha ni Doña Konsolasyon nang makita ang apo ng malapitan. Ito ang batang muntik na niyang mapatay. Ito ang buhay na bunga ng pagmamahalang pilit niyang sinisira noon. Iha, Amanda, panimula ng matanda. Ang boses ay nanginginig at pigil ang luha. Humihingi kami ng tulong sa isang detective para mahanap kayo. Hindi para guluhin kayo, kundi para humingi ng tawad. Alam naming huli na. Pero bago man lang sana kami mawala sa mundong ito, gusto naming malaman nyo na pinagsisisihan namin ang lahat. Araw-araw, Amanda. Araw-araw kaming binabangungot sa ginawa namin sa iyo. Hikbi ng mga matanda. Hindi na mapigilan ng hagulhol. Nawala ang anak namin. Nawala rin ang lahat sa amin dahil sa pride namin. Miss na namin si Erwin. At ang apo namin. Sana, kahit hindi nyo kami mapatawad agad, hayaan nyo naman lang kaming makita kayo, kahit sa malayo. Huminga ng malalim si Amanda. Hindi naman siya ganun kasamang tao upang magtanim ng galit habang buhay. Ramdam niya ang pagiging totoo ng mga ito. Ramdam niya ang pagsisisi nila. Ma'am, Don, sa totoo lang po, matagal ko na kayong pinatawad. Sabi ni Amanda na ikinagulat ng 2. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami mapupunta rito ni Erwin. Dito, natutunan namin ang tunay na halaga ng buhay. Hindi po ako nagtanim ng galit. Dahil ang galit ay nakakabigat lang sa puso. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Erwin.
Pawis na pawis at pasa ng isang basket ng mga sariwang pechay. Love, tingnan mo, may nakuha akong... Napatigil si Erwin. Nalaglag ang hawak niyang basket. Ang kanyang mukha kanina ay masayat, biglang lumungkot. Ang kanyang mga kamay na kuyom. Naroon sa mga mata niyang matinding pangungulila sa mommy niya at sa daddy niya. Nataranta ang dalawang matanda. Mabilis silang tumayo, nanginginig ang mga binti ni Don Roberto. Aalis na kami, Erwin. Sorry anak. Amanda, pasensya na. Ngunit bago pa sila makahakbang tungo sa pintuan, hinawakan ni Amanda ang braso ni Erwin. Tumingin siya sa mga mata ng asawa. Isang tingin na puno ng pangunawa at pagmamahal. Ngumiti siya ng banayad at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Erwin. Erwin, love, tama na. Tingnan mo sila. Bulong ni Amanda. Hindi na silang mga taong nanakit sa atin. Mga matatanda na lang silang gustong makita ang anak at apo nila. Hayaan na natin ang nakaraan. Tumingin si Erwin sa kanyang ama na hindi na halos makatayo ng tuwid at sa kanyang ina na nakayuko na at walang tigil sa pag-iyak. Nakita rin niya si Elixir na nakahawak sa binti ng kanyang lolo Roberto. Ang matigas na pader sa puso ni Erwin na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay dahan-dahan nang gumuho. Dad, Mom, mahinang tawag ni Erwin. Sa isang iglap, dinaluhong ni Doña Consolacion ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit habang humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Si Don Roberto naman ay napaupo uli sa silya, umiiyak habang inaabot ang kamay ni Erwin. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami. Iyak ni Doña Consolacion. And I'm so sorry, Dad, Mom. Hingi din ni Erwin ng tawad at mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Lumapit din si Amanda at niyakap ang kanyang biyanan. Doon bumuhos ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang pagsisisi at ang matagal nang hinihintay na paghilom ng mga sugat nila sa nakaraan. Naging maayos ang lahat matapos ng hapong yun. Hindi na bumalik si Erwin sa pagiging CEO. Mas pinili nilang manatili sa probinsya, ngunit mas naging madalas na ang pagbisita ng kanyang mga magulang. Ipinatayo ni Don Roberto ang isang maliit na bahay sa Karatig Bayan para mas malapit sila sa kanilang apo. Isang gabi, habang nakaupo sina Erwin at Amanda sa veranda at pinapanood ang mga bituin habang natutulog si Elixir sa loob. Sumandal si Amanda sa balikat ng asawa. Sinong mag-aakala, no? Na maayos at masaya tayo kahit simpleng pamumuhay lang at maayos na rin ang lahat. Tapos naging prinsesa pa ako sa buhay mo. Biro ni Amanda. Hindi ka lang prinsesa, Amanda. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang to. Kung hindi dahil sa kabusilakan ng puso mo, malamang hanggang ngayon, punong-puno pa rin kami ng puot. Sabi ni Erwin habang hinahalikan ng kamay ng asawa. Salamat rin, Erwin. Salamat dahil naging mabuti kang ama at asawa sa akin. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. I love you, Amanda. Kahit sa susunod na 50 taon, ikaw at ikaw lang babaeng mamahalin ko. At paulit-ulit kong pipiliin. Ngumiti lamang si Amanda ng napakatamis bago niya inilapit ang kanyang mukha kay Erwin. Muli nilang pinagsaluhan ng isang matamis na halik habang saksi ang maliwanag na buwan. Ngayon, masaya na sila at nakuha na nila ang kapatawaran na ninanais upang mas lalong makapamuhay ng payapa. Dahil ang tahimik at masayang buhay ay nagsisimula sa pagpapatawad sa mga taong nakagawa ng masama sa atin. Dahil iba pa rin ang mamuhay ng walang bigat at hinanakit sa puso. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Amanda at ni Erwin. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw. Balik po kayo ulit para sa pang-anim na kwento sa series ni Claxin. Muli ito po ang inyong Miss CJ, nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!